Nabasa ko ang convo nilang dalawa ni Mayora na pumunta sa bahay nila si Daniel para lang maka-score kaya shoot na lang, 'di ba? Pero si Mayora ay parang isang inosenteng anghel kaya hindi talaga ako makapaniwala. Tawagin daw natin siyang vampira dahil palagi daw siyang gising sa gabi at ang kanyang boyfriend naman ay tawagin daw nating Daniel Padilla dahil sobrang pogi niya at ang kanyang kaibigan naman ay Mayora. At noong college pa lang sila ni Vampira ay palagi daw may naikukwento sa kanya si Mayora na nakakausap niyang isang lalaki. Usong-uso daw sa kanila na sumali sa isang dating app kaya gustong-gusto daw ni Mayora ang lalaking ito dahil sobrang talino niya at sobrang gwapo. At nung minsan ay nagkukwentuhan silang magkakaibigan, puro naman sila babae nang mabanggit ni Mayora na may nangyari na daw sa kanila ng lalaking nakakausap niya. Kaya tinanong nila si Mayora kung sila na ba nung lalaking sinasabi niya pero ang sagot lang ni Mayora ay hindi pa raw nauulit ang pangyayari sa kanilang dalawa. At nung sila ay nasa 4th year college na ay nagkaroon ng matinding issue sa kanilang eskwelahan kaya naisipan na lang ni Vampira na magtrabaho dahil thesis na lang naman ang kanilang ginagawa. Kailangan niya rin kasi ng pera pambayad sa eskwelahan dahil pareho po sila ni Mayora na sa private nag-aaral. Nag-boarding house na rin si Vampira noong mga panahon na to at ka-boardmate niya si Mayora. February 2023 nang mag-sleepover silang magkakaibigan sa kanilang boarding house at tulong-tulong sila sa paggawa ng thesis pero ng gabi na yon ay nagpaalam sa kanila si Mayora na may kikitain daw na isang lalaki. At May 2023 naman ang makilala niya sa isang dating app si Daniel Padilla dahil feeling niya ay kailangan niya na ng love life. Madalas niyang makausap si Daniel at madalas sila magkatawagan pero ang naalala niya na sinabi niya kay Daniel ay parang familiar ang iyong pangalan. Naikwento niya rin kay Daniel na meron siyang isang kaibigan na meron ding nakilalang lalaki sa isang dating app kaya naitanong niya kay Daniel kung kilala mo ba si Mayora at sumagot naman siya ng oo, nakilala ko din siya sa isang dating app. Kaya pagkatapos nila mag-usap ni Daniel ay kinausap niya agad si Mayora at sinabi niya na nakilala niya din si Daniel sa isang dating app. At may naikwento naman sa kanya si Mayora na iba't ibang lalaki kaya hindi niya alam kung alin doon ang kwento na tungkol kay Daniel. Kaya sinabi na lang ni Vampira kay Mayora na may something na sa kanilang dalawa ni Daniel at ang sagot naman ni Mayora ay paglaruan mo yung lalaki na yan dahil grabe ang ginawa niyan sa akin. Pero wala namang maalala si Vampira na may naikwento sa kanya si Mayora na merong hindi magandang nagawa sa kanya si Daniel. Kaya hinayaan niya na lang mga sinabi ni Mayora at pinagpatuloy pa rin ni Daniel ang panliligaw niya kay Vampira. Hanggang nung buwan din na yon ay sinabi sa kanya ni Daniel na manliligaw na siya kay Vampira ng formal. At pagkalipas ng 2 araw ay pinuntahan siya ni Daniel sa kanyang trabaho at hinintay siya na matapos para ihatid sa kanyang apartment dahil hindi na siya nagbo-boarding house. Dahil lumipat na si Vampira sa isang apartment na malapit sa kanyang pinapasukang trabaho at hindi na rin nagbo-boarding house noong mga panahon na to si Mayora. Halos araw-araw na siyang hinahatid ni Daniel sa kanyang apartment pero may isang gabi na nagpunta sa kanya si Daniel at siya ay nakainom. At ang napapansin ni Vampira kay Daniel ay medyo nagiging touchy siya nung gabi na yon kaya sabi niya kay Daniel ay hintayin mo muna na maging tayo bago ka maka-score. June 5 ang araw ng kanilang graduation pero bago pa sila makagraduate at araw yun ng June 2 ay sinagot niya na si Daniel at nag-live-in na rin sila. Kaya simula nang magsama silang dalawa ni Daniel ay na-curious siya kung ano ba talaga ang kwento ni Mayora at kung ano ba ang kaganapan sa kanilang dalawa ni Mayora. Hinanap ni Vampira ang conversation ni Daniel at ni Mayora at dito niya na nakita ang shining, shimmering, splendid na kanilang usapan na sobrang lalaswa. Na parang halos hindi niya kayang basahin, sobrang dugyot at bigla na lang siyang nandiri kay Daniel. Hindi na maalala ni Vampira kung kailan niya nabasa ang conversation ni Daniel at ni Mayora. Ang naalala niya na lang ay bigla na lang siyang naiyak. Dahil ang lalaking matagal nang ikinukwento sa kanya ni Mayora ay walang iba kundi ang jowa niya na si Daniel. Hindi niya agad sinabi kay Daniel ang kanyang mga nabasa pero hindi nagtagal ay napansin ni Daniel na parang nanlalamig si Vampira. Kaya tinanong siya ni Daniel kung bakit parang nagbabago na siya at sumagot naman sa kanya si Vampira tungkol sa kanyang mga nabasa. Sinabi naman sa kanya ni Daniel na hanggang doon na lang yon at hindi na nasundan pa pero parang nandidiri pa rin talaga si Vampira. Sa ngayon po ay mag-iisang taon na ang aming relasyon pero hindi pa rin ako makapaniwala dahil kapag kausap ko si Mayora ay para siyang isang inosenteng anghel. Pero ayos na po kaming dalawa ni Mayora, kinalimutan na lang namin ang lahat na parang walang nangyari. Isasend ko na lang din po sa inyo ang convo nilang dalawa para maramdaman nyo ang salitang nakakadiri para madamayan nyo ako. Gusto ko lang din po itong ikwento dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin po ako tapos na mag-alala dahil nagpa-flashback pa rin siya sa utak ko minsan. Hindi rin naman po ako humihingi ng payo, gusto ko lang pong malaman kung ano ang masasabi nyo sa istorya ko. Hanggang dito na lang, Ate Charing. Sino si Ate Charing? Sobrang nakakaselos naman talaga yung mga nabasa mo at sobrang sakit lalo na kung nangyari ang lahat ng yon habang magkarelasyon kayong dalawa ni Daniel. Pero lahat ng yon kasi ay nangyari bago ka pa nakilala ni Daniel dahil naging sila nung buwan ng February at May naman naging kayo. Baka nagselos ka lang sa mga nabasa mo dahil alam mo na meron silang nakaraan ni Mayora. At para sa akin naman mabait na rin si Mayora kasi kahit naging jowa mo yung naging ex niya ay hindi naman siya nagalit sa'yo. Kumbaga mas naging matimbang kay Mayora yung pagkakaibigan yung dalawa. Kaya kung talaga mahal mo si Daniel, dapat tanggapin mo yung nakaraan niya dahil kung palagi mong iisipin yung mga nabasa mo ay baka makasama pa sa relasyon yung dalawa. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na
Lorna Samantha Gabriel, Clarice Pujeda at Ishi Adante Susada, Daisy Reyes at Mary Rose Gonzaga. Kaya yun lang. Like-share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!